Sa paglalaro ng chess, importante ba ang memorya? Si Lolo ay mahilig pa rin mag-chess maski walang kalaro. 65 taong gulang na si Lolo Elvis at siya ay may sakit na tinatawag nating Alzheimer's disease. Sabi nila, pag tumanda tayo, bumabalik tayo sa pagkabata. Tinanong ko ang Diyos, bakit? Ako si Carmela. 19 na taong gulang kasalukuyang nag-aaral ng nursing para makapag-abroad. At ito ang kwento ni Lolo Elvis. Bakit kailangan pa nating tumanda para bumalik tayo sa pagkabata? Bakit kailangan nating tumanda at mamatay din pag pagod na? Bakit? Hindi ba nakapagtataka kung bakit kailangan paliguan si Lolo? Wala naman siyang pupuntahan. Halos wala namang bumibisita. Sa kanyang katandaan, para na ring nababaligtad ang mga pangyayari. Dati, ako ang pinapaliguan nung ako'y baby. Ngayon, sila naman ang aking parang baby. Habang pinapakain ko si Lolo, naalala ko ang inay ko. Namatay siya sa hemorrhage habang umiire para mailuwal ako. Tinanong ko ang Diyos, bakit kailangan pag may pinapanganak ay kailangang may mamamatay din? Wala pa raw gamot sa sakit ni Lolo Elvis. Dati siyang world chess champion at nabago ang takbo ng kanyang buhay nang magkaroon siya ng Alzheimer's disease. Ang tanging gamot lang ay ang panahon. At minsan, ang pagdadasal, sabi ni Father. Habang sinisilip ko si Lolo, sumasayaw, naisip ko kung saan mas okay. Mamatay na bata o naghihingalong matanda. Sana ang buhay ay parang sayaw na pwedeng magpahinga kapag napapagod. At sayaw na lang pag okay ulit. Limang taon nang patay si Roberto dahil sa heart attack. Para peace kami ni Lolo, binibigay ko na lang ang telepono na hindi naman konektado. Kasi hanggang ngayon, hindi talaga niya matanggap na patay na ang kanyang unika iho. Pilit pa rin niyang kinokontak. May dalaw! Sino kaya? Malamang Meralco, Bayantel or Maynila yan. O baka bulag manglilimos ng donasyon. Parang nakita ko na to ah. Sa club ata, dyan sa kanto.
Minsan isang taon bumibisita ang mga apo at anak ni Lolo. Sa Disyembre pa raw ang susunod na dalaw. Carmen daw ang pangalan niya at isa siya sa mga kirida ni Lolo nung araw. At may anak sila, si Vincent, kasing edad ko lang. Diyos ko, ilang taon kaya siya nang mabuntis ni Lolo? At ilang babae pa kaya ang bibisita na may dalang anak? Habang pinipilit ni Carmen si Lolo na pumirma sa tseke, naisip ko kung magkano ba ang halaga ng buhay ko. Ilang zero ba ang katumbas? Kung 19 na ako, ibig sabihin 19 na zero din o zero lang? Salamat at umalis din ang mag-ina. Kala ko hindi na aalis nang walang donasyon. Sabi ko bumalik siya na may dalang kahit anong bagay na makakapagpaalala kay Lolo na may anak siya sa labas. Lord, bakit ako walang tatay? Bakit dinala ako ni Mama sa iba't ibang mga tatay? Nung 10 taong gulang ako, tinanong ko si Mama kung pwede ba mabuntis ang babae ng walang asawa. Dahil sa tanong ko, isang araw, lumuhod ako sa asin sabay na palo. Sa galit at lungkot, kinabukasan, ginupit-gupit ko ang basura mga dyaryo at dinikit ito sa makapal na karton. Sinumpa ko na kapag nakita ko ang tunay kong tatay, ay bibigay ko ito. Ngayon lang naaalala ni Lolo, kalipas ang 4 na taon. Nakagraduate na rin ako ng nursing at huling buwan ko na ito. Plano ko magpunta sa UK. Halos araw-araw si Vincent dumadalaw dito, nang patago nga lang. Boyfriend ko na siya. Madalas iniisip ko kung naririnig ng Diyos ang lahat ng dasal ng mga tao. Pero hindi ko akalain na may awa din pala siya sa akin at kay Vincent. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalala ni Lolo si Vincent o kahit ang kanyang pamilya. Kahit ako, nakalimutan na rin niya, maliban kay Roberto. At si Vincent ay nagtatrabaho sa club bilang waiter dahil may bagong ipinakilalang ama ang kanyang nanay. Kapitan ng barangay daw dito. Bumalik ako sa Pilipinas makalipas ang 2 taon na magtatrabaho sa UK. Pinangarap ko ang gabing ito.
Nakausap ko ang doktor ni Lolo at sabi niya sa mga panaginip na lang ni Lolo Elvis matatanggap ng buo si Vincent. Nanalangin ako na sana makwento ni Lolo ang mga panaginip niya. Sana may memorya ang mga puso natin. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through